Isang gandang araw mga ka-dudes. Ito isang kwentong paano ako nagiging isang joyride driver. Ano lang naman ito hindi naman talaga siya yung pinaka main na trabaho ko. Kumbaga, part-time. Pagka-out ko ng trabaho, sa sideline ako. Minsan pag mag-day off, doon ako nabiyahe. Pero pang lang, hindi siya yung sumasagad ako. Parang, yun nga, part-time lang. So ganito kasi yung nag-umpisa. Una, bago ako mag-apply dito, ang pinakaunang target ko talaga is Angkas. Kaso lang, nung pagpunta ko sa Angkas, sobrang daming pila. Kaya tinamad ako, kaya napag-isip-isip ko, try ko kaya sa sa joyride. At ayun na nga, unang punta ko, kasama ko pa yung anak ko noon, yung panganay kong anak. Pagpunta namin doon, medyo na-late kami dahil umulan nung umaga eh. Tapos nung pagdating namin doon, hindi kami nakaabot sa drive test. So nangyari, nagpasa na lang ako ng mga requirements, and then yung requirements pala nun yung BI, barangay clearance yung dinala ko, saka yung license, professional license. Pagkatapos nun, nung napasa ko na yung mga requirements, nag-attend ako ng orientation, mga 1 PM, 1 to hanggang 2:30. So ngayon, pinabalik ako nung after, kasi nag-apply ko Sabado eh. Pinabalik ako ng Monday. Kaso lang, hindi ako nakabalik dahil nga may pasok na ako. Ang ginawa ko, after 1 week, nung Lunes, pagka next Monday na ako pumunta. Nung pagkapunta ko doon, medyo, ako na lang, hindi ko na sinama yung kasi may pasok na. Tapos, pagkadating ko doon, medyo kinabahan ako kasi, siyempre, hindi naman ako sanay sa ganun kasi yung biyahe ko, ako lang talaga mag-isa. Tapos yung mga training, drive test na ganun. And then, nung nakita kong paano ka lulusot, naman yun eh. Tawag ito, sasabihin naman sa inyo kung paano gagawin para pumasa kayo sa drive test. Tapos yung paano yung tamang diskarte. So ngayon, pa doon, pangalawa pa ako sa pila. Yung medyo kabado talaga. So, yung nauna, tumukod pa yun ng 2 sunod, kaya pinaulit. And then nung pangalawang try niya, nakapasa na, tapos ako na. Tapos, ang pinili ko nun na angkas is yung malit lang sa akin dahil malaki nga ako, para hindi ako mahirapan yung pa-sigsag. Medyo mahirap kasi yung sigsag eh. Tapos yung distansya niya medyo hindi ganoon kalayo. And then, nangyari na nga, nung ako nang sumalang, unang takbo ko, talagang kumakabog yung dibdib ko eh. Tapos, habang tumatakbo, kinakabahan pa rin ko. Buti na lang yung angkas ko, magaling eh. Talagang dumikit sa akin. Isang trail ako, hindi ako nakatukod. Tapos sabay, yung kinakausap pa ako, sabi, kaya mo yan ba? Kasi Bisaya din eh. Tapos nung nakapasa na ako, parang excited na ako nun. Sabi ko, na lang, picture taking na lang, at saka yung kuha na lang doon, yung paprocess na lang, tapos activation na. So yun na nga, kapasa na ako, tapos may binigay na sa akin itong free uniform at saka yung helmet cover. And then bumili din ako ng isang helmet. So ang kasi ngayon, yung bagong rules ng joyride, after 2 days ka pa bago makabiyahe sa MC taxi.
Kumbaga yung pagka-activate mo ng 6 PM hanggang ano ka lang muna yung happy mood, yung parang ano, parang Grab. Yung mga pagkain mo na i-deliver mo. Pagkatapos nun, antay ako, Monday yun eh. Pagka Wednesday, pumasok na yung top up sa akin. 4K. Sabi ko, ayos. Sobrang excited na ako noon nung time na yun. Sabi ko, sana makabiyahe na ako. Kaso lang, hindi pa ako makabiyahe dahil nga, may trabaho ako. Hindi ako makalabas-labas dito basta-basta eh. Kasi stay nga ako sa trabaho. Inantay ko na lang na dumating yung day off ko, yung off ko. So, pagdating nung off ko, Sabado ng hapon, mga ano na rin, mag 6 PM na rin. May pumasok agad ng booking, unang booking ko. Halo-halo yung parang nararamdaman ko eh, parang tawag nito, excited ako na kinakabahan. Siyempre, unang base pa lang ako magpapaangkas sa motor ko na ibang tao. Yung, kumbaga, hindi ko siya kakilala ba? Yung mga kakilala ko, okay lang. Siyempre, sanay naman na tayo sa pagmumotor galing probinsya pa, yung gabalabal. Uso sa amin yan eh. Kayang-kaya ngayon eh. Sabi ko, kayang-kaya ko to. Kaya nung unang booking ko, babae, from Nuvali to Jamie, excited ako. Kaya yung takbo ko, talagang takbong pogi lang eh. Ang 50, 60, pinakamabilis ko na yung 50, 55 yata yung pinakamabilis ko. Kaya kasi medyo alangan pa ako kasi push yung pasahero ko. Layo sa akin. Kaya yung ng motor parang umigiwang. So, nung malapit ko na siyang maibaba, parang kinakabahan pa rin ako hanggang sa pagbaba niya. Nung nagbayad na siya, parang sarap sa pakiramdam na ganito pala yun. Pag namamasada ka lang, yung talagang legit ba, hindi yung mga habal-habal lang na. Yung habal-habal lang kasi okay lang yan, kasi ako hindi ako kinakabahan nun. Pero itong yung may pangalan kang, may uniform kang sinusuot, tapos may kinakarga kang pasahero. Nakakaba. Ganun. So, yun nga. Nung naibaba ko siya, binigyan ko siya ganun, sukli. Tapos, paano na ako? Pabiyahin na ako papuntang Silang. May pumasok na naman booking sa akin. Malapit lang dun sa binabaan ko eh, siguro mga 1.5 kilometer. Pick up ko siya, tapos binaba ko lang siya sa eskwelahan ng sa may bulihan. Doon lang din sa Jamie, malapit lang, mga lang siya. Mga 3 kilometer yata, parang ganun. Pagkadating ko doon, medyo masaya na ako. Sabi ko, ang bilis pala kumita dito. Parang sabi ko, mag full time siguro ako dito. Kikita siguro ko ng mga maganda-ganda. Ngayon, pagkababa ko dun sa Bulihan National High School, siguro mga ilang metro lang, may pumasok agad sa akin ng booking. Doon lang din, sa may 7-Eleven ng Bulihan. Papuntang naman yun, yung pa-Dasma, pa-SM, Dasma. Pero doon lang siya sa may, Splash Island. Doon lang siya, pinasok ko lang siya doon ng konti. Tapos nung naibaba ko lang siya doon, medyo natuwa na ako. Sabi ko, 2 hours pa lang kumita na ako ng 350, 360 yata yan, parang gano'n. Ngayon, sabi ko, pipick up ako ng pasahero mula SM Dasma, yung papuntang 13 or Manggahan, gano'n, or Paimos. Kumaaga pa naman, alas 8 pa lang. Yun nga, ang nangyari lang nun, kaya hindi na ako nag-pick up, bumuhos yung malakas na ulan. Kaya sabi ko, ba nila sa na lang, bukas na lang, tali ko naman. Kinabukasan, bago ako bumiyahe, wala akong ganong tulog. Parang napapanaginipan ko yung mga booking na pumapasok.
Sabi ko, ganun pala yung excitement mo. Para kang, ano ba, yung nanliligaw ka na, may naantay kang sagot dun sa nililigawan mo. So, yun na nga. Pagdating ng kinamagahan, 4:30, gising na ako. Pagkagising ko, may pumasok ka agad na booking. Ano lang, doon lang sa may amin. Papuntang 13. Kaso lang, 4:30, medyo natakot pa ako, hindi ko kinuha. Tapos ngayon, ginawa ko, nagbukas muna ako ng tindahan namin. Buksan yung tindahan namin, nakatulog pa ulit yung asawa ko. Hindi na ako nagtingin ulit ako sa sa apps ko. May pumasok na naman ulit. Papunta ulit ng 13. Sabi ko, maganda-ganda ito . Kaso lang, tulog pa nga yung asawa ko, hindi ako makaalis. Sabi ko, kapag-kape nga muna. Tapos kung magkape, ngayon, nagising ko yung asawa ko, mga bandang 7 na yata, 7 a.m. Sabi ko, i-open ko nga ulit yung apps ko. Yung pagka-open ko ng apps, saktong-sakto pagka-open, may nakuha kong booking. Padasma. Dasmariñas. Sabi ko, ayos to. 200. Pwede na. Yung pagka-pick up ko, binahe ko kagad mga siguro mga 20 minutes lang. Sabi ko, bilis, ang galing pala ng ganito. Basta alam mo lang yung mga shortcut na dadaanan. Madali lang pala ang pira ng gano'n. Kaso lang, nung linggo na yun, medyo madaan lang yung booking. Parang walang ganong napasok. May nakuha ko ulit nung bandang alas 4 na ng hapon kasi nga tawag nito, naglaro muna ako ng basketball kasi mahilig ako sa basketball basketball muna ako. Ngayon, ang bandang hapon nakakuha ulit ako ng booking. Malapit lang, siguro mga 95 pesos yung booking. Tapos pagka drop ko ng unang baba ko, may pumasok agad na pabalik dun sa may amin, 90 pesos din. Sabi ko, ayos to . Maganda-ganda pala ito. Nung bandang mga mga alas 6 na, uwi muna ako sa amin. Nakita ko yung mga kaibigan ko. Ayun, napakwento. Hindi na ako bumiyahe. Pero nung katapos nung hapunan namin, kumain muna. Pagkatapos namin kumain, may pumasok. Paano naman siya? Mga alas 8:30 natin pa Lancaster. Tinira ko na. Katira ko ng gano'n. Tapos umuwi na ako. Nakakuha pa ako lang isa. Hanggang sa umuwi na ako. Tapos sabi ko, okay na to. May 1,000 na ako mahigit. Yung tawag nito. Parang pa extra lang. Hindi talaga totally full time nung biyahe. So yun mga idol.